Okay na, okay na, Pastor Rory. Apo, okay na. Pastor Edric, thank you so much. Okay. Pastor Edric, thank you very much. By the way, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at bago po tayo magsimula, total nandyan na po si Pastor Edric. Pastor Edric, can you open us the word of prayer, please? Thank you. Sige po, tayo po ay manalangin. Abba Father, Lord Jesus, and Holy Spirit, to you all the glory, honor, and praise. For you are so good. You are faithful. You are awesome, God. Salamat po, O Diyos, sa buong magdamag na kami po ay tinawid din sa pagtulog para ma-replenish, ma-restore yung lakas, sigla, kalusugan namin. And we thank you for additional, ito pong dagdag na buhay, gift of life na dinugtong niyo po sa bawat sa amin. Binigyan mo kami ng hininga at panibagong umaga na kung saan ay harapin namin ang umagang ito ng may pagpupuri, pagsamba at may pasalamat po sa inyo. And we thank you for this very moment, Lord, na kaming magkakapatid ay sama-sama for our daybreak. And we ask, O Lord, for the anointing and the fire of the Holy Spirit be with us, especially for Pastor Janeline. Give her, O Lord, the joy, the courage, the boldness, O God, upang salita mo, Diyos, ay maging klaro sa bawat sa amin. At ang mga salita mong ito will bring glory and honor to your name. And kami po na narito ay mabless sa salita mo to inspire us to give us, O Lord, patuloy po na lakas sigla to go on in our family life ministry, even in the midst ng maraming mga challenges. We believe, oh God, that your word will always give us transformation and give us always, Lord, your promise about sa pusan. Thank you, God. At dalangin po namin lahat ng mga ibabahagi ni Sister Jeneline, Pastor Jeneline, Lord God, ay magkaroon po ito ng impact for our family life ministry. Give us, O Lord, a good internet connection at maging maayos, mabuti ang lahat ng ito until the very end ng aming pong naway. This is our prayer, this is our declaration. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen and amen. Glory to God. Thank you, Pastor Edric. Hallelujah. And thank you, Pastor Rory. Dumating po kayo. Kayo po ang mag-operate ng slide. Hallelujah. This is actually our topic this morning. I blessed like this by Oswald Chambers. So he quoted it in Matthew chapter 5, verse 3 to 11, that the highlights word is the word blessed are. Next slide, di na po natin basahin lahat dahil nakita natin yung lahat ng mga blessedness doon sa Matthew. And basahin po natin lahat. So when we first read the statements of Jesus, they seem wonderfully simple and startling. And they sink unnoticed into our subconscious minds. Na ito kung tama nga po sabi ni Oswald Chambers, kung sa unang pagbabasa po ng statement ni Jesus, kung titingnan po natin, napakaganda, no, napakasimple ang kanyang mga sinasabi po doon at kung baga parang hindi po natin napapansin itong tinatawag na beatitudes, no, na sabi nga po ang gusto ko pong ipakita dito sa Beautitudes, parang nandiyan, no, hindi napapansin, like sinasabing subconscious minds. Ibig sabihin, nandiyan na lahat-lahat sa isip natin, yung Beautitudes na habang binabasa ko nga ito, yung sa chapter 5, yung tinatawag na, tawag dito, mga kapatid, dali lang, they are spiritually in need. Sabi dito, yung blessed, great blessings belongs to those who know they are spiritually in need. What else? Sad, God will comfort them.
Blessed are those who are humble. Yan. Parang bilis-bilis at ang dali-dali. Alam nating lahat. For instance, the Beatitudes initially seem to be merely soothing and beautiful precepts for overly spiritual and seemingly useless people. No? Parang naging minsan dito nanunuot no yung panuntunan ng ating Panginoon nandoon na. Kung titingnan nandoon na alam na ng karamihan kahit ng mga tao sabi dito ng mga taong kumbaga walang totoong relasyon sa ating Panginoon but of very little practical use in the rigid fast-paced work days of the world in which we live. Iyan ang sabi kung titingnan natin sa panahong ito na grabe yung ah, ginagawa ng tao. Kumbaga, hindi natin mapapansin yung araw eh. Hindi natin mapapansin, no? Hindi natin mapapansin yung mga ating mga basta parang gano'n na lang. Ano nga may naiisip ako parang ng tawag dito. Hallelujah, Lord God. Parang gano'n kabilis yung panahon na minsan hindi natin napapansin. Next slide po, Pastor Rory. Nagiging complacent na lang ang lahat. Pastor Rory, next slide. So we soon find, sabi dito, however, that the Beatitudes contain the dynamite of the Holy Spirit. Tapos itong Beatitudes parang sumasabog lang because for Oswald Chambers, the Beatitudes is like, this is actually the dynamite of the Holy Spirit. And they explode when the circumstances of our lives cause them to do so. That is the word. Ito ang pinagdidiinan ko kahit ni Oswald Chambers. When the Holy Spirit brings to our remembrance one of the Beatitudes, we say, what a startling statement that is. Next slide. Then we must decide whether or not we will accept the tremendous spiritual upheaval that will be produced in our circumstances if we obey His words. That is the way the Spirit of God works. Basahin ko ng lahat. We do not need to be born again to apply the Sermon on the Mount, literally. So the literal interpretation of the Sermon on the Mount is as easy as child's play. But the interpretation by the Spirit of God, as He applies our Lord's statements to our circumstances, is the strict and difficult work of a saints. So, para sa, kumbaga, parang ito, kung minsan, parang kumplisan na lang itong Sermon of the Mount. Kumbaga, parang nakasanayan na, nagiging immune na kumbaga, ang maraming mga tao alam na alam, kahit ang mga walang relasyon sa Diyos at may relasyon sa Diyos. Pero ang sinasabi po dito, the literal interpretation of the Sermon on the Mount, sabi nga po, is as easy as child's play, but the interpretation by the Spirit of God as He applies our Lord's statement to our circumstances is the strict and difficult work of a saints. Next slide po, Pastor Rory. The teachings of Jesus are all out of proportion when compared to our natural way of looking at things. And they come to us initially with astonishing discomfort. We gradually have to conform our walk and conversation to the precepts of Jesus Christ as the Holy Spirit applies them to our circumstances. The Sermon on the Mount is not a set of rules. Yan, ang Sermon on the Mount. Hindi daw ito isang set of rules and regulations. This is not a set of rules and regulations, but it is a picture of the life we will live when the Holy Spirit is having His unhindered way with us. So this is actually God expecting us to do this, to apply the Sermon on the Mount. This is not just rules, this is not just regulations. Hallelujah. But we need to apply this in our
entire life. Next slide po, Pastor Rory. So, we must, this is actually ano to, wisdom. Wisdom na po ba ito? We must keep ourselves in touch, not with theorists, hallelujah, but with people, and never get out of touch with human beings. If we are going to use the word of God skillfully amongst them. Therefore, so, kumbaga kung titingnan po natin, Chambers, describe the beatitudes as seemingly simple, but spiritually exclusive. Hallelujah. At first glance, they appear as soothing and beautiful precepts. Kumbaga, parang napakagandang panuntunan for the spiritually inclined, but they actually contain the power of the Holy Spirit. Glory to the name of Jesus. Kung ito po, hallelujah, ina-apply po natin. No, kumbaga, pero pag hindi po natin ina-apply itong Sermon on the Mount, malaking bagay na sabi nga po, parang ito ang sisira sa atin kapag hindi po natin ito ina-apply sa ating sarili. So, the beatitude, gusto ko lang sabihin that the beatitude, or the Sermon on the Mount, this is a dynamite of the Holy Spirit. Grabe. This is the dynamite of the Holy Spirit. Kung baga, sabi kanina, subconscious, di ba? Sabi nga, nag-usap kami kagabi ng asawa ko, pag tinatawag na conscious, ito yung ginagawa natin. No, nagbabasa conscious tayo dito. Pero subconscious, yung nagda-drive ka ng sasakyan, tapos, basta lang, ginagawa mo, kusa, dahil nandyan na yan eh. Nandyan na yan sa isip mo. Nandyan na yan, ginagawa mo na kusa. Kusa mo lang na ginagawa na hindi pinag-iisipan. So, nangyayari ngayon sa karamihang mga Kristiyano, so lahat ng mga nakasanayan, kusang ginagawa, pero hindi pinag-iisipan na ang nais ng ating Panginoon, pag-isipan po natin. Pag-isipan po natin, bakit po ito ginagawa? Ano po ang purpose nito? Ano po ba ang pinaka-purpose nito? So, kaya mahirap ngayon naging immune na kung titingnan po natin, maraming mga Kristiyano ngayon dahil nga po, tawag dito, kung baga, parang hindi napansin ang mga bagay-bagay na kagaya nito sa sinasabi ng ating Panginoon, mga pinaka-importanting bagay. Kaya napakarami ngayon naging immune na sa kasalanan. Maraming naging immune na sa kasalanan. Marami nang hindi na napapansin na ang ginagawa pala nila ay kasalanan pala. Bakit? Ano ang kasalanan? Ang kasalanan ay ang pag-disobey. Kaya dito makikita ang nais ni Oswald Chambers, nakikita po natin that alalahanin natin that the beatitudes, as dynamite of the Holy Spirit, another one, hallelujah. So this is literal obedience, to spiritual transformation. This is literal obedience to spiritual transformation. Yun ang sinasabi po. And then, kung titingnan pa po natin dito, makikita po natin ang pumapasok din po dito ang tinatawag na pagiging disciple natin, ang pagsunod natin sa Diyos. Na ang pagsunod po natin sa Diyos, hindi ganun kadali. Dahil kung titingnan po natin ang Matthew chapter 5, dito nga sa pinaka-10, nga sabi nga po, God blessings belong to those who suffer persecutions for doing what is right. God's kingdom belongs to them. At sa verse 11, people will insult you and hurt you. They will lie and say all kinds of evil things about you because you follow me, sabi ng Diyos. Dahil sa pagsunod ninyo sa akin, sabi ng Panginoon, marami po tayong mararanasan, marami pong mga pagsubok tayong mararanasan, but when they do that, know that great blessings belongs to you. Glory to the name of Jesus. Hallelujah. Kaya dito kung titingnan po natin, bago pa ako magtapos, gusto ko lang basahin itong sa Psalms, itong sa Book of Psalms chapter 37.
Nang sabi dito, ito ang sinabi, kasi ito ang mga supporting verses ni Oswald, ni Pastor Oswald. Do not fret because of those who are evil, or be envious of those who do wrong. For like the grass, they will soon wither. Like green plants, they will soon die away. Verse 3, David or Psalm said, trust in the Lord and do good. Dwell in the land and enjoy safe pasture. Take delights in the Lord, and he will give you the desires of your heart. Commit your way to the Lord, verse 5. Trust in him, and he will do this. He will make your righteous reward shine like the dawn, your vindication like the noonday sun. Verse 7, be still before the Lord and wait patiently for him. Do not fret when people succeed in their ways, when they carry out their wicked schemes. Verse 8, refrain from anger and turn from wrath. Do not fret, it leads only to evil. 9, for those who are evil will be destroyed, but those who hope in the Lord will inherit the land. A little while, and the wicked will be no more. Though you look for them, they will not be found, but the meek will inherit the land and enjoy peace and prosperity. The wicked plot against the righteous and gnash their teeth as them, but the Lord laughs at the wicked, for he knows their day is coming. The wicked draw the sword and bend the bow to bring down the poor and needy, to slay those whose ways are upright, but their swords will pierce their own hearts, and their bows will be broken. So better the little that the righteous have than the wealth of many wicked, for the power of the wicked will be broken, but the Lord upholds the righteous. So glory to God for the word of God. Hanggang sa 17 ko lang po binasa. Pero I know, hallelujah, na ito ang sinasabi ng ating Panginoon through Oswald. At si Oswald lang po, pinapaalala lang po na sa atin na kapag ini-ignore po natin yung mga maliliit na bagay minsan na nalalaman natin at minsan naging complacent na lang para sa atin, ang mga bagay na iyan na pinapasun sa atin, ito'y gaya ng isang dynamite, sasabog po ito. At ito ang sisira sa atin. To God be all the glory at pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. God bless, and back to you, Pastor Rory, kung meron po tayong ibang gustong gawin. Amen. And thank you po. Thank you po sa lahat na nag-open po ng Zoom. And thank you, Pastor Edric. Sa oras pong ito, dadako na po tayo po sa ating pong prayer blast. Nag-prayer blast na po tayo kanina. Maraming salamat po, Diyos, na kaming lahat ay nakabahagi po para po sa araw na ito ng aming daybreak. Salamat din po sa Sir Jeneline sa paalala sa aming itinuturo mo sa amin sa magitan ng Beatitudes or Sermon on the Mount. At tinuruan mo kami kung ano ang tunay na kahulugan ng kaharian ng langit. Hindi ito tungkol po sa yaman o katanyagan, kundi sa pagiging mapagpakumbaba, mahabaging malinis ang puso at tagapamayapa. Kaya po tulungan mo kaming maipamuhay, put into action, O God, ang mga salita mong ito. Lalong higit po sa mga panahon po ngayon na marami pong mga nangangailangan ng kahabagan sa aming mga buhay, sa aming mga mamayan, sa iba't ibang pagkakataon. Gawin po kaming maging pagpapala tulad po ng iyong salita. Kahit minsan mahirap, kahit minsan hindi po madali para po sa amin. Biman ang pananaw ng lipunan, ay piliin naming sundan ang mga prinsipyo ng iyong kaharian. Sa puso namin ang bawat aral na sa gitna ng lungkot, sa gitna ng pag-uusig o kakulangan sa bigyan ng mga bagyo ng buhay, kami pinagpapala mo dahil kasama ka namin at maging pagpapala kami. Turuan mo kaming maging liwanag po at asin sa mundong ito, sa aming kanya-kanyang mga ginagalawan, sa paraan ng aming pamumuhay, pagmamahal at pakikitungo po sa kapwa.
Ito ang aming pong dalangin, hinihiling sa makapangyarihan pa Hesus Kristo na aming Panginoon at aming tagapagligtas. At ngayon mga kapatid, sa ating paghayo, araw-araw, dalhin natin sa ating puso ang mga salita ng ating Panginoon na mapalad ang mga dukha sa Espiritu sapagkat sa kanila ang kari ng langit, mapapalad ang mga nagdadalamhati sapagkat sila'y aalawin ng Diyos. Mapapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang lupa. Mapapalad ang mga uhaw at nagugutom sa katuwiran sapagkat sila'y bubusugin. Habang tayo'y lumalakad sa mundong ito, mga kapatid, na minamahal, puno ng kaguluhan, puno ng iba't ibang mga hamon ng buhay, maging patuloy tayong asin at liwanag. Nagbibigay ng pag-asa, ng lasa sa liwanag ng katotohanan. Lumakad tayo sa biyaya, mamuhay sa ating buhay na may pag-asa. Pamuhay ang kanyang mga salita, hindi lamang sa salita kundi sa gawa. At ngayon, pagpalain tayo ng Diyos, ating Ama na siyang pinagmumulan ng tunay na kagalakan, ang Diyos Anak na siyang ating gabay at tagapagligtas at ng banal na Espiritu na siyang nagbibigay lakas patnubay upang mamuhay tayo ayon po sa kanyang kalooban. Go now in peace, be blessed, and be a blessing. In the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit, Amen and Amen. 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 Amen.